ang gusto kasi nung NIA administrator na lahat nung napapatubigan ng NIA UPRIS, NIA 3 beses ang taon ang ani. 3 beses. 3 times na. Kaya nga, maaga tayong umani. Ngayon po tayo. July. Ang hirap, maaga rin umulan. Tama. So, biglang nag-8 pesos yung palad. Pero, sabi paano ko mo nga, hindi naman pwedeng paligayahin lang yung magsasaka. Ang kailangan paligayahin mo rin, yung mamimili. Hindi kaya ng kung yung magsasakay 15 at yung rule of thumb ng mga rice miller. Kasi yan, 62 to 64% lang ang recovery sa 14% na moisture content. No, iba talaga yung magsasakay. Tama. Ako kasi nagsaka, naintindihan ko yung pagsasaka, at naintindihan nila na yung magsasaka may kakampi doon sa Kongreso. Tama po. Yun ang... Tsaka kung titingnan po natin, Congressman Jay, di po ba binaba po ng 15% yung taripa sa pag-import ng bigas na mukha po nakaapekto sa ating mga magsasaka? Ang ganda nga po, Congressman, nang nasimulan po ni Congresswoman Rhea magmula po noong 2016. Naalala ko po yung sinasabi po ni Engineer Aldo na gumawa po siya ng inspector na gumagawa po ng mga proyekto, lalong-lalo na po yung mga gabyon, dike. Ngayon po natin nakikita dahil sa nakaraang pong privilege speech po ni Senate Pampilo Lacson ay talagang ang dami pong nakita na mga pagkakamali ng mga kontraktor na hindi po na-i-inspect yung mga ginagawang flood mitigation na patuloy-tuloy ang pondo na paggamit. Since dito po sa ating ikatlong distrito ay talagang nakita po natin na lahat po ng pinagawang proyekto ay tama. At hanggang ngayon po ay pinakikinabangan ng taong bayan. Dito mo botro sa Pagas hanggang doon sa Sumakab. Sa tagal nung pagkakapagawa ni Rhea, Ilang taon na po? minsan lang pinasok ulit yung Sumakab kaingin Tama po. ng tubig inayos naman namin. Ilang Buhat taon na sa po yan? Pagas hanggang doon sa dulo. Yung kaliwa na yan, puro yan ang tagal-tagal na trabaho na yan. Pumasok ba yung tubig sa adwas? Hahanapan pa tayo ng ng flood plan nung isang stakeholder na bumili sa Kapitan Pepe ng bahay, hindi mo malaman kung paano yumaman. Yumaman stakeholder raw siya. Hahanapan tayo ng flood plan. Hindi man lang niya alam na nung totoy pa siya, yung Kapitan Pepe, kailangan ko magbangka papunta sa circumferential. Doon sa pinupuntahan nung si Bembang. Yung pinupuntahan nung ambal. Yung pinupuntahan nung ambal kasi nung araw, Bembangan. para maintindihan lang nung kambal. Pagka umulan, yung Don Manuel Avenue na yun, yung malaki, yung papuntang Sogo, yung pinupuntahan sa Kapjean, saan yan, Kapjean? Ay, nako, pagka umulan, sigurado yon General Tino, Milencio, siguradong nakabangka ako. Lubog sa Papunta Bengbang. ron. Yun lang papunta sa tambayan ni Atty. Villar sa Shinjuku. Sa tambayan sa Shinjuku, siguradong baha ang si Kuya Chris na Carlos ang kasama. Tuwan-tuwa si Bengbang. anak ko, si Bembang. Tama nga po, Congressman Jay, na nasimulan po ni Congresswoman Rhea Vergara at so ngayon naman po ay inyong pinagpapatuloy. At nabalitaan ko nga po na nung Monday kayo po ay nakapag-meeting
sa mga opisyal po ng DPWH regarding po doon sa ating mga kalsada na talagang nakikita po ng taong bayan na yung pong hinaing ay talagang nakakarating sa mga kinaukulan na tama pong ipagpatuloy natin yung pagiging boses nyo na ikatlong distrito. Doon sa DPWH, ewan ko kung meron si Francis, kahit konti. Sa DPWH, sinusugan ko lang yung kanilang gusto. Kasi nga, 20 metros yung right of way nung DPWH. Ang gusto ko, 32 metros. So, opo. Kasi nga, ang nangyari, doon sa ating mga highway, instead na 6 na lane ang kakasya Kasya. sa 6.7 na standard ng highway, dyan sa 6.7 na kasya, times 3 mo yun, 20.1 meters. So, ibig sabihin, kasya yung anim na Lanes. Anim na lanes, apo. At So, tama naman po talaga, Congressman Jay, para magpatuloy po ang pag-unlad ng isang syudad, kailangan Ayan, po anak talaga ni kasama. Loren Rigarda yan yung, ayun ang chairman namin. Tuwan-tuwa si Chairman Momo at nakita niya yung pagsusugkor sa hiling nung DPWH na sa mga bagong kalye, lapara na. At unahan yung tao. So, yun na. Sinusugan ko lang naman yung kanilang gusto. Tsaka, Congressman Jay, nakita naman po natin sa ating lungsod yung kinabuti ng ating mga 6 lanes na kalsada na yung ating pong mga investors ay dumami ng dumami. So, dumami po ang investors, dumami po ang trabaho para sa taong bayan. So, at the end of the day, panalo pa rin po ang taong bayan. Yun ang importante. Kaya nga, sinabi nila yung SILEX, problema nga yung SILEX. So, doon ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagsalta. Kasi nga, yung SILEX, bababaro sa Vergara Highway. 32 metros yung luwang ng Vergara Highway. Kinukuha nila yung Vergara Highway. Hindi na pwedeng kunin yung local road natin. Hindi nila pwedeng kunin yan. Hindi naman nila alam na diretso na ng Kalibambangan yan. Kukunin nila yung Vergara. Hindi pala Vergara. Dati, doon sa national government. Bababa. Apo. Pag bumaba yan, 4 lanes lang yan Traffic po yun. Traffic na traffic. So, ito yung SILEX natin. Pero, ang mangyayari nga, kukonekta siya sa Vergara Highway. Sabi ko nga sa kanila. At pag-connecta nila sa Vergara Highway, eto yan, galing ka ng Lakewood, dire-diretso ko na ng Kalibambangan. Yun ang kaibahan. At saka yan, na mga sila dahil local government fund. Yan po. Yun ang malupit doon. So, yan ang napag-usapan sa Public Works and Highways. Sa agrikultura, Nakapag-meeting din po kayo with the Department of Agriculture regarding po doon sa rice tariffication law. Oo nga. Na binaba po kasi dati yung taripa ng mga pag-import ng bigas na malaking naka-apekto po sa ating magkasaka. So mukhang meron po kayo uling minungkahe. Kasi nga, pinag-uusapan yung rice tariffication law, nandun yung kilusan ng magsasaka ng Pilipinas. They are 1.5 million strong. Maraming mga tiga Nueva Ecija, tiga na membro, no? At pakuha sa akin ng litrato yung mga tiga Gimba, tiga Talavera, at kung saan-saan mga parte ng Nueva Ecija. Dahil, ayan, si Secretary Tio ng Agriculture, at tuwan-tuwa sila sa akin. Ito po yung mga
kilusan ng magbubukid sa Pilipinas. At yung isa Kapitan Del Barrio pa pala. Ako natutuwa na sila nakipagkilala sa akin dahil nga kasi naiintindihan ko yung pagsasake. Yun po. Ayun, Nagsaka po kayo eh. Nagpapalita to, humihingi ng calling card. Ang aming chairman, si Mark Inverga. So, pagyari ko magsalta, nagkaliwanagan. At, iba talaga yung magsasaka. Tama. Ako kasi nagsaka, naintindihan ko yung pagsasaka, at naintindihan nila na yung magsasaka may kakampi doon sa Kongreso. Tama po. Yun ang... Tsaka kung titingnan po natin, Congressman Jay, di po ba binaba po ng 15% yung taripa sa pag-import ng bigas na mukha po nakaapekto sa ating mga magsasaka? Dahil dumami po ang imported na supply na bigas sa ating merkado, kaya po naapektuhan yung ating mga local farmers. Na ang sinusugod nyo po ngayon ay ibalik po natin sa 35% po ba yung taripa? Yun nga ang mga problema, tinanong ko, doon sa dagli ang mga solusyon, kailangan tanungin yung economic planners ng bansa. Dahil kasi, ang gusto kasi nung NIA administrator na lahat ng napapatubigan ng NIA UPRIS, 3 beses ang taon ang ani. 3 beses. 3 times na. Kaya nga, maaga tayong umani. Ngayon po tayo. July. Ang hirap, maaga rin umulan. Tama. So, biglang nag-8 pesos yung palay. Paano mabubuhay nga naman yung magsasaka? Tama. 15 pesos yung puhunan mo. 8 pesos bibilin sa'yo. Shit. Yung NFA, kahirap naman ka kung magbenta sa NFA. Paano kung hindi pa nagigiling, nag-import na? Patay na. Patay na. So sabi ni Secretary Tio, ang tunay na kailangan 400,000 na metric ton. So kung ayusin, 450,000. And then ang sinasabi ni Secretary Tio, kailangan makapag-irrigate pa ng 1 million more na hektarya. At para pag naka 1 million more na hektarya, hindi na tayo aangkat basta-basta. Sapat-sapat na. Magiging sapat-sapat. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng paligayahin lang yung magsasaka. Ang kailangan paligayahin mo rin yung mamimili. Hindi kaya ng kung yung magsasaka 15 at yung rule of thumb ng mga rice miller, kasi yan 62 to 64% lang ang recovery sa 14% na moisture content. Tama po. No. Yung palay. Ng palay. May binlid yan. O meron kang mabibentang ipa. So, ang totoo nun, magmahalan lang talaga. Kikita nila yung miller, kunyari, binili ng 15 pesos, 30 niya ibebenta. Yun po yung rule of thumb po. Yung rule of thumb, times 2. Times 2. May kita ka na. Kung ikaw ay rice miller. Kung ikaw ay may pagmamahal sa bansa, sa 30 mo ibebenta. Kaya lang nga, kung mataas, mas malaki ang tutubuin mo, siyempre, nasisilaw ka sa taginting ng pera. Yung magsasaka naman, kailangan na pag ganitong panahon, maintindihan nila na wala munang malas, walang tubo, mabalik yung puhunan lang, ayos na. Pero yung ikabubuhay naman nila. Pamilya. No? Yung pamilya. So, balansyado dapat gagawin yan. Ngayon, baka naman yung gobyerno, yung national government, mag-issue ng voucher. No? Kunyari, subsidize. 20 pesos yung bili para magsasaka. 1 kilo. Pagkatapos
sasabihin ng rice miller, 40 dapat. Tapos magbigay ng voucher na 10 piso yung gobyerno. O de 30 lang binili ng taong bayan. Yun ang sinasabi ko. Win-win solution po. Oo. Kaya pwede rin na kung gusto nila na matupad yung pangako ng ating Pangulo, pwedeng 20 pesos yung voucher para sa tunay na mahirap. Tsaka huwag pahirapan ng NFA. Kung NFA ang gagamitin nila, kung FTI ang gagamitin nila, kung sino ang gagamitin nila, kung kooperatiba ang gagamitin nila na bibili. Kailangan mabilisan yung pagbili. Tama po. Kasi yung magsasaka, yung pangangailangan yun ang importante. Alam niyo po eh. O, alam ko eh. Kasi nga, kundi, nung araw sa utangan na ako pupunta. Hindi, diretso na ako sa utangan eh. Siyempre, doon sa karanasan ko, hindi naman ako mapaghangad. Kaya gusto ko lang yung agrikultura, yung kalusugan na vice chairman ako, at yung public works na sanay ako magpagawa. Ano pa ba? Ano pa ba ang nakuha ko? Vice chairman ako ng kalusugan. Kalusugan, Department of Health. Pagtapos nga, dahil sa tagal ko na namahala bilang local government official, bilang mayor ng Cabanatuan, ginawa nila akong vice chairman ng Local government. So, ako makakatulong doon sa Bagdan na yon. At saka, dahil ako yung nag-manage ng isang utility, kamukha nung Celcor, malaki rin ang aking contribution doon. So, tinatanong ng iba, ba't ayaw ko sa appropriation? Hindi naman sa ayaw ko, kako. Ako'y nakakaintindi sa local finance. Ngunit, sabi ko nga, masyadong controversial ang public works and highways at saka controversial ang public works and highways at saka ang alam mo na,